Oh, I just wanna take you anywhere that you like. We could go out any day, any night. Baby, I'll take you there, take you there. Baby, I'll take you there, yeah. Oh, tell me, tell me, tell me how to turn your love on. You can get anything that you want. Baby, just shout it out, shout it out. Baby, just shout it out, yeah. And if you Sa Bright Tech Solution INC, tahimik lang sana ang gabi hanggang sa isang misteryosong pagnanakaw ang nangyari. Dito natin makikita ang mga kaso ng serious misconduct, fraud and willful breach of trust, common crime, analogous cause, at gross and habitual neglect. Ang mga legal grounds of termination sa ating labor code. Scene 1. The crime scene, nighttime. Office is dark. Mr. Ramirez enter holding a flashlight. Lah, bakit bukas pa yung office ng finance? Hala, wala na yung cashback. Hala na, nakawan tayo. Mr. Canigasyon, anong ginagawa mo dito? This oras na ng gabi. Ma'am, yung safe bukas. At teka lang, bakit may dapat ni laptop? Ito. Gagamitin ko kasi may ginagawa akong report. Eh, di ba nasa rules yan? Di ba bawal maglabas ng mga gamit or anything na galing sa company na walang clearance? Sabi ko na nga, gagamitin ko sa report, tsaka may gagawin ako. Kailangan ko ng laptop. Sira yung laptop ko. So, hiniram ko muna yung laptop ng company. Teka lang mama, wala kang gate pass. At bawal maglabas ng equipment sa company natin na walang clearance, di ba? Pwede ba Kalingasyon? Huwag ka nga pakalamero. Supervisor mo ako. Kinabukasan, nagsimula ang investigasyon ng HR at Legal Department. Lumabas ang mga ebidensya na magbubunyag ng katotohanan. Okay, magsisimula na tayo sa investigasyon. Ang goal natin ay malaman kung sino ang responsable sa nangyaring pagnanakaw kagabi. Thank you, Attorney. Ayon sa audit logs, ginamit ang account ni Ms. Kinag para buksan ang finance record at mag-withdraw ng 300,000. Sa CCTV footage, nakita rin siyang pumasok sa office bandang 9:45 p.m. Posible yan. Nasa bahay lang ako. Baka may gumamit ng login ko. Ay, teka lang ma'am. Masyado ka defensive ba? Wait lang ha. Ako nag-check ng CCTV. At nakita ko yung CCTV, pinatay mo bago mo buksan yung safe natin. So sino sisisihin na nagpatay ng CCTV? Hindi ba ikaw, di ba? Bakit sobrang defensive mo? Miss Kinag, that's fraud at willful breach of trust. At ang pagnanakaw ng pera ay common crime. Tep po yan sa ilalim ng revised penal code. Now, Ms. Cabases, nakita rin namin meron kang dalang company laptop na walang gate pass. Ano masasabi mo doon? Ma'am, gagamitin ko naman lang yun sa trabaho. At hindi ko naman yun iuwi. Babalik ko rin naman. Miss Cabases, may mga previous reports ka rin. Madalas late pumasok, umalis ng maaga, at pinapabayaan ang mga staff mo. At may mga reklamo din tungkol sa mga pagsisigaw mo sa mga employee mo. That's serious misconduct and gross neglect of duty. Grabe naman! This is unfair! Bakit parang kasalanan ko lahat? Bakit hindi mo kasalanan? Nakita nga di ba may dala? Hiniram ko nga lang, di ba? Huwag ka mag-alala, meron pa rin naman tayo isang suspect si Pwedeng lumabas na may Kinag. laptop na walang gate pass. Huwag ka muna magbintang. Meron pala lang dalawa Eh, masyado kasi defensive eh. Huwag may nila. Please compose yourself, Miss Cabases. Disrespect during an investigation also count as analogous to serious misconduct.
Habang lumalalim ang investigasyon, lalong lumilinaw ang katotohanan. Isa sa kanila ang magnanakaw. Isa naman ang nagpabaya at naging bastos sa trabaho. Another day, another sakit ulo. Dito ka. Morning. Good morning, Miss Cabases, Miss Kinag, Mr. Kalingasyon, and Miss Dungka. Yes, good morning. Boss. Lumabas na yung matapos ang masusing pag-review ng ebidensya, ang committee ay nagdesisyon na. Si Miss Kinag ay guilty sa fraud, willful breach of trust, at theft, Bingo lang pala. common crime. Si Miss Cabases naman ay guilty sa serious misconduct, gross and habitual neglect, at acts analogous to misconduct. Case closed. Thank you everyone. Sa roleplay na ito, nakita natin ang iba't ibang uri ng misconduct sa workplace. Serious misconduct, paglabag sa professional conduct, gaya ng pagsigaw o disrespect. Fraud and willful breach, panloloko o pag-aabuso ng tiwala, katulad ng ginawa ni Mr. Kalingasyon. Common crime, pagnanakaw ng pera o kagamitan. Analogous cause, mga kilos na kapareho ng misconduct gaya ng kawalan ng respeto sa investigasyon. Gross and habitual neglect, paulit-ulit na pagpababaya sa tungkulin. Ayon sa Article 297 ng Labor Code, lahat ng ito ay valid grounds for dismissal. Natutuwa ako sa kahit anong company, importante ang due process at documentation bago magdesisyon. Na-realize ko na ang pag-intindi ng batas ay hindi lang para sa mga lawyer. Dapat ang bawat isa sa atin alam natin ang karapatan natin at limitasyon natin. Mali talaga ang ginawa ko. Dahil dito, natutunan ko na kapag nasira mo ang isang tiwala, mahirap nang ibalik. As a supervisor, na-realize ko na dapat hindi tayo magpadala sa stress at magpabaya. Dapat professional pa rin. Natutunan ko na kahit simpleng empleyado, may malaking roles na para mapanatili ang integridad ng isang kumpanya. Ang legal subject ay hindi lang basta tungkol sa batas, tungkol din ito sa values, fairness, at pagiging responsible. Yes, we enjoy the subject kasi natutunan namin kung paano ito ginamit sa totoong buhay. Kung may pwede mang i-improve, siguro mas maaga, dapat na i-address ang mga red flags at mas mahigpit ang internal control sa company. At ang pinaka-lesson namin ay ang pagsunod sa batas at pagiging tapat hindi lang sa legal duty, kundi moral responsibility. What have you learned? Ang natutunan ko sa legal subject is yung ibang batas, yung iba-ibang batas. Natutunan ko doon kung ano yung karapatan ko bilang tao, kung ano yung pwede kong isagot, ipaglaban sa kasong meron akong meron akong nanyang house kay taglitigin para in the future kung meron mang akong maging kaso or makakasuhan, alam ko yung patakaran ng batas. What have you learned in this subject? Ang natutunan ko sa subject na legal, lalo na sa roleplay namin, ay kung gaano kalaga ang respeto sa mga batas at company policies. Na-realize ko na kahit simpleng pagkakamali, katulad ng misconduct o negligence, ay may malaking epekto sa trabaho at sa mga reputasyon mo bilang empleyado. Sa akin, sa subject na legal aspect in hospitality and tourism management, natutunan ko kung gaano ka-importante na alam natin yung mga batas na umiikot sa hospitality at tourism industry natin. Hindi lang pala ito basta tungkol sa pagbibigay ng serbisyo, kailangan din nating maintindihan ang mga legal responsibilities tulad ng contracts, liabilities, consumer rights, at labor law. Na-realize ko na mahalaga talaga ang pagiging aware sa legal side para maiwasan ang problema at maprotektahan ang mga both business at customer. Sa subject na legal aspects, natutunan ko kung gaano kahalaga ang batas sa pagpapatakbo ng isang... Wait lang! Go!
Sa subject na legal aspect, natutunan ko ang mga importanteng batas na dapat sundin sa business o at workplace. Like, yung mga rights ko as a customer at if ever man na maging staff ako, alam ko din kung ano yung magiging rights ko in the future. Have you enjoyed the subject? Yes, nag-enjoy ako kasi meron akong kaalaman about sa batas. Kasi alam ko kung paano ko siya gagamitin in case na may mangyari. Oo, nag-enjoy ako kasi nakatulong ito para mas maging aware ako sa mga legal rights at responsibilities. At para sa akin, mas okay sana kung mas maraming real-life examples o discussions para mas madali nating maunawaan ang subject na legal aspect. Yun lang. Oo, na-enjoy ko yung subject kasi parang real life situation siya. Yung roleplay, parang roleplaying. Yes, nag-enjoy ako sa subject kasi interesting siya at very practical. Hindi lang siya puro theory, marami rin siyang real life example na related sa hotel, restaurant at travel agency. Nag-enjoy ako kasi interesting malaman ang mga legal situations na nangyayari sa totoong buhay. What could have been done better? Para sa akin, yung batas is maganda siya. Kasi napupunta talaga siya sa legal, may investigation, nasa legal talaga yung process. Hindi siya basta-basta lang na kinakasuhan yung tao, nasa ano talaga, process. Pero sana mas interactive pa ang klase tulad ng mga debate or mock trials para mas engaging at madaling maintindihan. What could have been done better? Siguro mas magiging engaging pa yung subject kung may mga activities na hands-on. Gaya ng mock trial, role-play sa paggawa ng contracts o kaya sa pag-invite ng guest speaker o na may experience sa legal side ng tourism and hospitality. At para sa akin, mas okay sana kung mas maraming real-life examples o discussions para mas madali nating maunawaan ang subject na legal aspect. Yun lang. Sana binibigyan pa kami ng time para mas ma-practice at ma-review yung mga legal terms para confident kami sa presentation. O pwede siguro mas interactive pa yung activities like mock hearings or debates para mas exciting at mas madaling maintindihan yung topic.